Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Lalim at tibay ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na patunayan sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Presidential Communications Office. Pangulong Marcos nagpasalamat sa Japan sa maagap na pagresolba sa sunog sa Navotas landfill at sa issue ng supply ng langis. Ginhawa service hubs, pinalawak ng GSIS sa iba't ibang mall para sa mga miyembro at pensioners nito. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Ipinakita ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalim at matibay na samahan ng Pilipinas at Japan ayon sa Presidential Communications Office or PCO. Magtatapos ngayong Biyernes, May 29, ang pagbisita ng Pangulo sa Japan na nataon sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, mainit ang pagtanggap kina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng Imperial Family ng Japan. Ito anya ang pangalawang state visit at state banquet na inorganisa ng Emperor mula nang matapos ang pandemya. Sinabi ni Gomez na kapansin-pansin ang magandang samahan ni na Pangulong Marcos at Emperor Naruhito na matagal nang magkakilala mula sa kanilang koneksyon sa Oxford University sa United Kingdom. Bukod sa mga seremonyal na aktibidad, naging abala rin ang Pangulo sa mga high-level meeting. Ayon kay Gomez, hindi lamang seremonyal ang mga foreign trip ng Pangulo dahil nagdadala rin ito ng benepisyo sa bansa sa pamamagitan ng dagdag na investments at kooperasyon sa pagpapaunlad ng sari-saring sektor. Kabilang sa mga iuuwi ng delegasyon ang mga kasunduan at pangakong tungkol sa kalakalan, infrastruktura, depensa, maritime security, enerhiya at regional stability. Matatandaang iniangat na sa pagiging comprehensive strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa gobyerno ng Japan sa maagap na pagtulong nito sa pagresolba sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill at sa pag-alalay nito sa gitna ng mga issue sa pandaigdigang supply ng langis. Nagpasalamat ang Pangulo sa Japan sa mabilis na pagpapadala ng mga technical expert para suriin ang nasunog na landfill sa Navotas at tumulong sa pag-apula nito. Tumulong din ang naturang disaster relief expert team sa pagpapayo kaugnay sa firefighting operations, air quality monitoring at waste management. Matatandaang nagtagal ng ilang linggo ang sunog sa Navotas na nagdala ng makapal at nakakalasong usok sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inalala rin ni Marcos ang suportang ibinigay ng Japan sa usapin ng maritime at energy security. Kabilang dito ang pag-alalay ng Japan sa pagtitiyak na may sapat na supply ng krudo ang bansa. Ayon kay Marcos, nakaangkla sa respeto, tiwala at magkatugmang hangarin ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan na nagtagal ng 70 taon. Kaugnay nito, ipinakita ng Comprehensive Strategic Partnership ng dalawang bansa ang lawak ng narating ng kooperasyon sa mahalagang sektor tulad ng seguridad, maritime, ekonomiya at pagtataguyod sa international law. Nagtitiwala ang Pangulo na magdudulot ang patuloy na pag-uusap ng Pilipinas at Japan sa pagkakaroon ng mga inisyatibong magdadala ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region at saan man sa mundo.
Mas pinasimple at pinapalapit ng Government Service Insurance System or GSIS ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga ginhawa service hub sa iba't ibang mall sa Metro Manila at ilang karatig lugar. Ayon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso, ang mga dagdag na service hub sa mga mall-based access points ay para gawing mas convenient ang serbisyo ng ahensya para sa mga miyembro at pensioners nito na nahihirapan bumisita sa kanilang mga branch office. Matatagpuan ang mga ginhawa service hub sa Festival Mall sa Alabang, Robinsons Galleria sa Ortigas, Robinsons Novaliches, Robinsons Place Dasmariñas at SM Mall of Asia sa Pasay City. Nag-o-offer ang mga ito ng tulong sa mga miyembro at pensioner para sa GSIS Touch Registration, Annual Pensioners Information Revalidation, Loans and Claims Inquiries at iba pang member assistance services. Parte rin ang mga hub sa digital transformation efforts ng ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng personal na tulong sa mga mataong lugar habang hinihikayat ang mas malawak na paggamit ng GSIS Touch mobile app. At sa balitang pangkalakalan, inaasahang mapapalakas ng bagong tax treaty ang pamumuhunan at ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Japan ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Pinirmahan ng dalawang bansa ang nasabing kasunduan sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Sinabi ni Go na tatanggalin ng kasunduan ang banta ng double taxation sa kinikita ng parehong bansa, kaya mababawasan ang gasto sa pagnenegosyo at mas magiging tiyak ang sistema ng pagbubuwis sa mga individual at negosyo. Inaasahang magdudulot din ito ng mas matatag at epektibong lugar para sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kasama rin sa kasunduan ang updated na mga provision hinggil sa withholding taxes sa mga dibidendo, interest at royalties para makahikayat ng mas marami pang investor. Papalitan ng bagong kasunduan ng umiiral na tax treaty na nilagdaan noong 1980 at inamyendahan naman noong 2008. Samantala, dinagsa ng mga bisita, atleta at coach ang iba't ibang pasyalan sa Bislig City, Surigao del Sur sa gitna ng ginanap na 2026 Palarong Pambansa. Ayon sa Bislig City Government, nasa 180 na ang bumisita sa Tinoyan Falls na kilala bilang Little Niagara of the Philippines at sa Bislig Baywalk na isa sa mga landmark ng syudad. Nagmula ang mga turista sa iba't ibang rehiyon gaya ng National Capital Region, BARM, Calabarzon, Western Visayas, Negros Island Region at iba pang probinsya sa Mindanao. Umaasa ang pamunuan ng Bislig City na mas marami pang bisita ang tutuklas sa kanilang mga talon, baybaying pasyalan at cultural site habang nagpapatuloy ang mga laro. Nagbukas ang 2026 Palarong Pambansa sa Bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur noong May 25 at matatapos sa Linggo, May 31. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.